niyo po, simula na magpakasal kami ni Lucy, sobrang naging masaya kami. Pero ngayon, parang tuluyan nang nawala ang saya na yun. Bakit? Dahil hindi ka mabigyan ni Lucy ng anak? Matagal ko ng pangarap na maging isang ama. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Kailangan mong maging matyaga sa paghihintay. Wala na talagang pag-asa. Hindi kaya ni Lucy na magkaroon ng anak. Hindi na siya magiging isang ina. Iho, huwag mong isiping pinagtatanggol ko si Lucy. Pero hindi lang naman kayo mag-asawa na nasa ganitong sitwasyon. Nasasabi niyo po yan kasi naranasan niyo maging isang ama, 3 pa naging anak ninyo. Anibal, ang hindi pagkakaroon ng anak ay hindi kabawasan sa pagkalalaki mo. Kung talagang mahal mo ang asawa mo, magkasama kayong hahanap ng solusyon. Sobrang nagmamahalan kayo, kaya huwag mong itaya ang lahat ng meron kayo ni Lucy. Dahil baka magsisi ka lang sa bandang huli. Yan mismo ang dahilan kung bakit nagdesisyon kaming pumunta at hanapin ka rito sa pwesto mo. Kung alam mo lang kung gaanong pag-aalala ang naramdaman namin. Kinakabahan kami nung narinig namin ang sinabi ni Miss Serias. At tulad nga ng sinabi ni Choi, siguradong hindi maganda yon, hindi talaga. Tama yun. Halata namang wala siyang kahit anong malasakit sa batang yun na sinasabi niyang anak niya daw. Alam mo, sa totoo lang, sa tuwing kinikwento niya siya sa amin, nilalait lang naman niya yun. Ang sabi pa niya, pangit daw, bulag, at wala naman daw talagang kwenta yung bata. Ano pang aasahan mo? Ang naiisip kong problema pagdating sa miserias na yan, baka gumagawa siya ng paraan para mapalapit kay Rosalinda at gawan siya ng masama. Pero hindi siya magtatagumpay. Wala mang tumatayong ama para kay Rosalinda, nandito naman ako. Kapag may ginawang kalokohan ng duwag na miserias na yun, ako mismo makakaharap niya. Sobrang nagpapasalamat ako sa pagpunta ninyo para magbigay babala. May isang hiling lang ako. Maging mapagmatsyag sana kayo. Bantayan niyo si Miserias. At kung may iba kayong napapansin para sa kaligtasan ni Rosalinda, sabihin niyo sa akin. Hindi ko alam na may problema pala siya. Naawa ko kay Lucy, Mama. Ay anak, halos lahat tayo may mga pinagdadaanan. Kawawa naman si Lucy. Ay, may kumakatok. Nalaman ko na bukas na ang plastic surgery mo. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Maganda ito. Mas marami akong pera ngayon kaysa sa pinangarap ko. Naisip kong dalhan ka ng bulaklak para umaliwalas ang opisina mo. Pinitas ko mga to sa hardin. Nagpapasalamat ako pero hindi mo kailangan gawin ang bagay na yan. Hindi ko ba makukuha talaga ang kapatawaran mo? Makinig ka sa akin, iho. Hayaan mo kung isuot sa'yo. Alam mo, napakaganda pala ng leeg mo. Napakakinis. Parang ikaw mismo. Alam kong gusto mong humingi ng pera, kaya pinuntahan mo ako rito. Hindi ko gagawin yan. Dahil nagdesisyon na akong hindi na ako hihingi kahit isang kusing. Aalis na ako. Sinabi ko na noon at uulitin ko sa'yo. Ako na ang may hawak sa buhay ko at tanging desisyon ko na lang ang masusunod sa kahit anong gusto kong gawin. Ako na ang may hawak sa buhay ko at tanging desisyon ko na lang ang masusunod sa kahit anong gusto kong gawin. Kung tanggap mo yun, wala tayong magiging problema sa trabaho. Kung hindi ako sumang-ayon. Kung ganyan lang din, mas mabuting magkalimutan na lang tayong dalawa. O sige, ikaw ang masusunod, Rosalinda. May problema pa rin ba kayong dalawa ng asawa mo?
Si Beto, nagbago na talaga siya. Ang problema kasi, nagpauto ka sa mga kasinungalingan niya. Pero isa talaga siyang tamad. Huwag mong sabihin hindi kita binalaan. Ang bait mo kay Erica. Inaalagaan mo siya ng husto. Napakalaki at totoo ang pagmamahal ko sa'yo, Fernando Jose. Makukuha ko ulit ang puso mo. Magkakaroon si Rosalinda ng isang pagtatanghal sa Blanquita Theater. Bilang Paloma Dorantes? Hindi, bilang Rosalinda. Ibang-iba kaysa sa dati. Interesado ka pa bang pabagsakin si Valeria Altamirano? Interesado kung ibigay ang dapat sa kanya. Tutulungan mo ba ako? Rosalinda.